Umaga na naman. Araw ng Martes at dito na naman magsisimula ang maghapon natin. Alas 8 pa lang ng umaga at kailangan ko muna pumunta sa palengke para bumili ng uulamin. Marami nagsasabi at nagtatanong sa akin. Bakit hindi raw ako nagpapagupit ng buhok? At bakit ko pa raw pinapahaba pa ng pinapahaba? Eh hindi naman daw bagay sa akin. Ilang taon na rin kasi ako hindi nagpapagupit kaya nasanay na ako. Kaya siguro mga nadadaanan kong mga barbershop masama ang tingin sa akin. Dahil na rin siguro sa hindi ako nagpapagupit at hindi sila kumikita sa akin. Ito yung helmet na madalas kong ginagamit pag lumalabas ako. Dito pa lang sa loob ng bahay ramdam na talaga ang alinsangan kahit maaga pa. Maaga pa pero tirik na yung araw. Sa mga sandaling ito ramdam ko pa rin yung antok. Dahil sa gabi ako bumabiyahe ng joyride at madaling araw na ako nakakauwi. Matutulog na lang ulit ako pagbalik ko galing sa palengke. Mabilis lang naman at hindi naman ako magtatagal. Pag ako lang hindi na ako naghi-helmet. Pero pag gising na misis ko pinaghi-helmet niya ako kahit malapit lang naman. Talagang pinag-iingat niya ako kahit malapit lang naman. Anong oras pa lang pero grabeng taas na kagad ng araw. Kaya pag ganitong oras ayaw nang lumabas at pumunta sa palengke ng misis ko. Ito yung una kong motor. Siya si Fury. Etong nakakover naman si Aerox. Pero tawag ko sa kanya si Roxy. Ito yung gamit ko sa pang joyride. Siya si Fury. Pero tawag ko sa kanya si Puring. 15 years old na siya. 2019 ko siya nabili at fresh na fresh pa siya. Ito yung motor na madalas kong gamitin dito sa Montalban. Hindi ko na siya binabiyahe ng malayo. Dito na lang siya sa Montalban pamalengke ko. All goods pa siya at wala ako naging problema sa kanya. Lalong-lalo na pagdating sa makina. Hindi ko siya pinapagalaw sa mekaniko na kung kani-kanino lang. At dahil mainit kailangan ko mag long sleeve pang cover sa balat ko, masakit kasi sa balat yung init ng araw. At dahil ako ang bibili, hindi ko alam kung ano ang mabibili ko sa halagang 200 pesos. 200 pesos lang kasi ang binigay ng misis ko pambili ng ulam namin sa tanghalian. Siya kasi ang nagbabudget sa amin. Kaya kung ano ang binigay niya yon yung susundin ko. Dito sa lugar namin nasa mataas na area kami. Kaya ramdam talaga ang init. Pag ganitong mga oras yung iba nakapamalengke na. Pag tinanghali ka na kasi ng pagpunta sa palengke konti na lang ang mapipili mo. Yung iba mga napagpilian na. Grabe init. Terik na terik ang araw. At syempre, kinaugalian ng mga Pilipino. Kailangan muna tumingin-tingin at magtanong-tanong. Kung pasok ba sa budget na binigay. Pag hindi, hanap pa sa iba at baka sakaling makachamba. Yung gata, tulingan. Ito. Dito may namataan akong isda na chop-chop na. Ito masarap sa prito na may matching na tahong.
Try ko muna ipakilo kung magkano na. Dito napaisip ako bigla na ang hirap pala mag-budget. Kailangan ko pagkasiyahin yung 200 pesos na binigay sa akin. Try mo ako magkano? 150? 15? So 115 lang yung isda. Meron pa akong matitirang 85 pesos. Okay na po. Salamat. Oh, salamat. Magkano tahong mo? 100 kilo, 50 lang. At dahil may 85 pesos pa ako, sinamahan ko na rin ang tahong sa halagang 50 pesos lang. Nakalimutan ko kung ano nilalagay sa tahong. Kaya napatanong ako kay kuya. Down chili lang yan, di ba? Luya down chili. Thank you. Oo. Luya lang. May natitira pa akong 35 pesos. Pambili ng dahon ng sili at luya. Ate, magkano luya mo? Ay, kuya. Kano luya niya ate? Pwede ba 10 piso lang dyan? Wala ka daon sili? At dahil walang dahon ng sili, Yeah. naisip ko na luya na lang ang ilalagay. Pwede naman siguro na luya na lang pang-tanggal ng lansa. Maliit lang. Para lang sa tahong eh. Tingnan mo kung hanggang. Yan, 10. Yan, okay na yan. Salamat. Salamat yan. Wala rin ito eh. Okay na, sa 200 pesos na dala ko, may natira pa akong 25 pesos. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, napaisip ako na ang hirap pala mamili na nagbabudget ka. Kasi hindi ka pwedeng bili lang ng bili na yun lang ang dala mo. Kaya bilib ako sa mga nanay na nagbabudget, na kayang makaraos sa maghapon na yun lang ang budget. Grabe, init. Grabe init talaga.